Fox to the knees and that's it. May mga laban na hindi kailanman dapat umabot sa ring. The chokehold is once again Marami ang ipinapanganak kapag ang mga lalaki at babae na hinihimok ng pagmamalaki o adrenaline ang mga batas ng pisika. Pero ang ring ay hindi nagpapatawad. Nangingibabaw ang pisikal na pagkakaiba at bumabagsak ang realidad na parang isang malinis na sundot. At sa video na ito makikita natin kung paano ang distansyang iyon, gaano man subukang itago, ay nagtatapos na nalalantad ng walang awa. Circle out of that cage. Si Joanny China Laurer ay mayroon ng egong higit pa sa napakalaki. Ang babaeng winawasak ang kanyang mga kalaban sa ring ay isa ring ganap na lindol sa labas nito. Si China, sikat dahil sa kanyang asal, ay nagpa siya na harapin si Joey sa isang laban sa media. I hope to God that Joey Buttafuoco is wearing his cup today. Siya, na may umaapaw na kayabangan, ay inakalang lahat ay luluhod sa kanyang harapan. Pero si Joey, ang lalaking hindi naman mandirigma, ay hindi handang maging biktima. Ang nangyari pagkatapos, well, sabihin na lang natin na natutunan ni China na hindi palaging nananalo ang attitude. Into something, he's got to watch. Jody using that quickness. Oh, he's got her back into the corner, already flailing away. Winasak siya ni Joey at natagpuan ni China ang sarili sa harap ng isang pader na hindi niya basta malalampasan. He has to stop, girl. See, now he's trying to grab her. Got her, girl! Oh, and what is this? At dito kung saan si Joanny, ang reyna ng WWE, tulad ng bawat bituing naniniwalang sila'y hindi matitinag, ay nauwi sa pagiging And work at the body. That's a throw punches. Hitting a few more, throwing a few more. ang nahulog na bituin. At si Joey, well, nakuha niya ang hindi inaasahan ng marami. Ang kanyang tahimik na paghihigante dahil sa laban ng mga ego, may kailangang matutong hindi lahat sa mundo ng aliwan ay tulad ng nakikita. Kung dito pa lang nakita mo na kung paano gumuguho ang pagkakapantay-pantay sa isang suntok, mas mabuti pang magpatuloy ka dahil ang susunod ay dudurog sa anumang pantasyang balanse. Si Ramona Pascual, isang mandirigmang kilala sa kanyang pagiging agresibo at sa matindi niyang striking, ay walang katapat. Kaya inakala niyang hindi magiging problema. I don't think I do need an advantage because, I'm here as a competitor like everyone else and I don't need special treatment or any advantage. Ang makipaglaban sa isa pang Koreanong manlalaban, isang lalaki. Mapait ang realidad. Hinarap ni Pascual si Tai Wong sa isang laban na nagsimula ng may matinding bilis. Mula sa unang round, kinuha ni Wong ang inisyatiba, pinipilit si Pascual gamit ang kanyang pisikal na lakas. Naganap ang labanan ng nakatayo, at si Tai ay patuloy na naghahanap ng pagkakataong magpakawala ng malalakas na suntok tulad ng mga hook at uppercut na unti-unting nagpapahina kay Pascual. Si Pascual naman ay sinusubukang gamitin ang kanyang bilis. 안돼 빠지 마. Only punch. Drum your punch. Upang umiwas at sumagot ng mga counter. Pero mabilis na naging malinaw ang diferensya sa lakas at resistensya. Hindi lang nang ibabaw si Wong sa mga palitan, ipinakita rin niya ang kakayahang panatilihin ang matinding presyon at hindi hayaang makahinga si Pascual. 라오나 고 클린치. Ramona, clinch. Don't guard. Sa ikatlong round, isang hook ni Wong ang nagpayanig kay Pascual at hindi niya naiwasang pabagsakin ni Tai. Sa huli, pinatigil ng referee ang laban matapos ang isang malakas na suntok kay Pascual na hindi na kayang magpatuloy. Tiyak na ang duda kung may pagkakaiba ba kapag lumalaban sa isang lalaki ay malinaw na para kay Ramona. Kung ang laban na ito ay nagpakita sa iyo na hindi palaging pantay ang panimulang punto, ang susunod ay magpapakita kung ano ang nangyayari kapag ang diferensya ay nagiging lindol. Tinong Rose, isang transgender na Muay Thai fighter na sumikat sa Thailand sa pagwawagi laban sa mga lalaking manlalaban, ay winawalis ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ang respeto para sa kanya ay lalong lumalaki bawat laban, hanggang dumating si Andrew Capuro. Hindi siya basta mandirigma, isa siyang profesional. Distance here early on. Clinching, sweeps, all available to these starting to fake.
at isang taong walang nararamdamang limitasyon sa pagharap sa isang tulad ni Rose. Nagsimula ang laban na nagpapakita si Rose ng lakas. Go to work. There it is. Still on the rope. Still on the back foot. Nice. Tila pantay ang lahat. Ngunit si Kapuro, gamit ang kanyang timbang at mas mataas na lakas, ay nagsimulang mang-istorbo sa kanya. Nagpapakawala ng napakalalakas na suntok. Slow, so... Oh! No. Oh! Big left hit! Amazing left Oh, hook. no! Capero. She's... Oh, no. Si Rose, kahit mabilis at mahusay, ay hindi makatakas sa presyo ni Kapuro na ilang ulit siyang itinumba. Hindi isang beses, kundi 2 at hanggang 3 beses sa isang round. Oh, there's that left! Oh, no! No, Rose in a world of hurt! Hands heavy! Oh, no! Sa ikalawang round, wasak na si Rose. Sunod-sunod ang kanyang tinanggap na parusa at tinapos siya ni Kapuro sa pamamagitan ng knockout nang walang kahit kaunting awa. Kung ang laban na ito ay nagpayanig na sa ideya ng patas na kompetisyon, maghanda ka. Ang kasunod ay bubunot mismo sa ugat nito. Sa isang sulok ng tatami, naroon si Gabi Garcia. Isang alamat sa Brazil na kilala sa kanyang napakalaking pangangatawan at ganap na dominasyon sa mga kompetisyon. At sa kabila niya ay si Craig, isang eksperto sa jiu-jitsu. Si Gabi, sa sandali ng lubos na kayabangan, ay hindi pinalampas ang pagkakataong maliitin siya. Tinukso pa niya ito matapos talunin sa arm wrestling at ipinagyabang na hindi lang niya ito kayang talunin, kaya niyang talunin ang kahit sinong lalaki nang hindi pinagpapawisan. Sa kanyang malaking katawan at karerang puno ng tagumpay, hindi inakalang may tulad ni Craig, isang kilala sa kanyang liksi at talinong teknikal na maaaring maging banta. Sino ba naman ang nangangailangan ng teknika kung mas marami kang kalamnan kaysa sa isang weightlifting bar? Pero hindi naisip ni Gabi na sa pagitan ng mga lalaki at babae, ang laki ay hindi lahat. In her competitive career, and ladies and gentlemen, Craig playing half guard here. It's the triangle. Si Craig, gamit ang kontrol sa ritmo at mahusay na footwork, ay nagpalunok kay Gabi ng sarili niyang mga salita. He's impervious to the twist. Listen, Craig has messed around with Gabby non-stop over the last couple of days. Big squeeze coming in. She does! The rear naked Joe gets the job. Ang laban na para sa kanya ay parang simpleng paglalakad, ay naging isang masakit na paalala na ang pagbaliwala sa kalaban ay may kabayaran. Sa loob lamang ng ilang segundo, hindi lang sinupil ni Craig ang laban. Tinapos niya ito ng napakadali, halos nakakahiya sa bilis. Sa kasamaang palad para kay Gabi. Kung ang demonstrasyong ito ay nagpasimula ng pagdududa kung sino ba talaga ang may bentahe, hintayin ang susunod kung saan ang pagkakapantay-pantay ay tumatagal ng mas maikli pa sa isang kisap mata. Marami ang nagsasabing, dahil sa kanyang biological na nakaraan, maaaring mayroon siyang pisikal na bentahe, tulad ng mas malaking kalamnan at lakas, dahilan ng matinding diskusyon tungkol sa mga patakaran sa paglahok ng mga transgender na atleta sa combat sports. Pero nagpatuloy si Fallon at gaya ng inaasahan, winasak niya ang lahat ng kanyang mga kalaban. Si Tamika Brents ay hindi naging exception. Oh, wow, Erica Newsom throws... Fox to the knees and that's it! Sinugod siya ni Fox sa isang labang malinaw na nagpapakita ng purong pisikal na dominasyon. Kahit sinubukan ni Brents na lumaban at sumagot, hindi niya kayang pantayan ang pisikal na lakas ni Fox. Nagtapos ang laban na may malubhang pinsala si Brents sa kanyang eye socket at natalo sa TKO. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Brents na si Fox ang pinakamalakas na kalaban na kanyang nakaharap at halatang halata kung bakit. Kung dito nakita mo na kung paano ang maliit na agwat ay nagiging avalanche, mas mabuting hindi ka handa sa susunod dahil literal ka nitong ililibing. Si Lucia Riker, kilala bilang ang babaeng Mike Tyson, ay isa sa pinaka-iconic at pinaka-dominanting figura sa kickboxing at boxing na pambabae. Sa isang karerang puno ng tagumpay at istilong walang makapipigil, nagtatag si Riker ng reputasyong kinatatakutan sa ring. Tulad ni Tyson noon, hindi siya nag-aatubiling ipakita ang kanyang kumpiyansa at kayabangan.
Ipinagmamalaki ni Lucia na kaya niyang talunin ang sinumang lalaki na ilalagay sa harap niya. At dahil dito, inorganisa ang isang laban-laban kay Somchai. Isang semi-professional na kickboxer. Nagsimula ang laban at inakala ng marami na magiging isa na namang madali ang panalo para sa sikat na mandirigma. Mas malakas siya ng malaki at habang tumatagal ang laban, lalo itong lumilinaw. Sa sport na tulad ng kickboxing, ang lakas at resistensya ay maaaring maging mga salik na nagtatakda ng laban at iyon mismo ang nagbigay kay Somchai ng kontrol. Sa ikalawang round, sinamantala ni Somchai ang butas sa depensa ni Riker at nagpakawala ng napakalakas na suntok. Si Lucia, na noon ay tila hindi matitinag, ay nagulat sa lakas ng kalaban. Sapat ang suntok para mapabagsak siya ng mabilis at mariin. Lubos ang pagkabigla. Ang isang mandirigmang kasing dominante ni Lucia Riker ay nahulog sa harap ng superior na pisikalidad ng kalaban. Isang resulta na nagpapatunay lang sa isang realidad. Kung ang pagbagsak na ito ay nagwasak sa anumang ilusyon na pantay sila, kung ang gulat na ito ay nagpataas ng duda sa iyo, maghintay ka dahil ang susunod ay nagpapatunay na ang pagkakapantay-pantay ay maaari ring maging sandata. Si Gita Figueroa, isang mandirigmang puno ng kumpiyansa, ay handang-handa harapin si Shane Mistreta sa isang labang itinuturing ng marami bilang isang tunggalian ng malalaking diferensya. May matinding determinasyon si Figueroa at sinasabing kaya niyang makipaglaban at manalo kahit laban sa mga lalaki na may ipinapakitang lubos na kumpiyansa. Ngunit ang realidad ng laban na iyon ay tumama sa kanya ng napakatindi. Hindi inaasahan ni Gita ang diferensya sa lakas at resistensya na dala ni Shane Mistreta bilang lalaki sa ring. Finish the takedown and gut. She's aware that she is in a fight. Solid kicking. Kahit si Gita ay mahusay na sinanay at may kakayahan, mas malaki at mas malakas si Shane. At agad itong naging halata. Mula pa sa umpisa, malinaw ang pisikal na kalamangan ni Mistreta. Kicks. Gotta keep her hands up. Solid striking by Shane. A bit of a mismatch on the striking, but Shane comes in with an arsenal. Mas mabibigat ang kanyang mga suntok. Mas dominante ang kanyang kontrol sa clinch. At nagsimulang maging hamon para kay Figueroa ang laban. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi natapatan ni Gita ang lakas ni Shane. Sa ikalawang round, hindi na makaya ang diferensya sa lakas. Sa bawat palitan, solid body kicks, man. And those body kicks have to have been registering. Circle out of that cage. Laging may lamang si Mistreta. At sa isang kritikal na sandali, nasukol niya si Gita na hindi na nakapagpigil pa. Mabigat itong tama para kay Figueroa na minamaliit ang epekto ng pisikal na diferensya sa ganitong uri ng laban. Kung ang diferensyang ito ay tila nakabibingi na, ang susunod ay magtuturo sa iyo na minsan ang pagkakapantay ay hindi pumapasok kundi sumasalpok. Si Sasha Kirichenko, Что здесь происходит? Девушка Писку во всех передачах участвует. И сезон Epic Fighting на ваших экранах. Nagyayabang na kaya niyang talunin ng isang lalaki sa laban, ngunit napakatindi ng realidad. Para lamang siyang laruan ni Nikita at kitang-kita ang diferensya sa lakas. Kahit paano niya subukang lumaban, hindi niya mapagtagumpayan ang pader sa harap niya. At nang walang hiya-hiya, tumakbo na lamang si Sasha mula sa isang labang na uwi sa nakakahiyang pagkatalo. Kung dito pa lang nakita mo nang ang pagkakapantay ay ilusyon, huwag kang aalis. Ang susunod ay diretsong pagpatay sa konseptong iyon. Ang susunod nating laban intergenero ay naganap sa Camp Arifjan sa Kuwait, kung saan isang babaeng US Marine ang nakipaglaban sa kanyang lalaking katapat sa isang mataas na antas na laban. Parehong nagkaroon ng sandali ang dalawang mandirigma na parang roller coaster ang palitan. Ngunit palaging isang hakbang nang nauuna ang lalaking Marine.
Parang lawin na sumisilo sa biktima, hinawakan niya ang braso nito at ginawa itong parang gelatin sa isang armbar. Kung ipinakita sa iyo ng armbar na hindi laging pantay ang pinanggagalingan, maghanda ka dahil ang susunod ay may dalang surgical violence. Ang boksingerong Chino na naka-blue ay nagpakita ng pagpipigil na parang si Taiwong, umaakyat sa ring na parang yaya na ayaw masaktan ang pasaway na bata. Ang babaeng kalaban niya ay sumugod agad, habang siya ay umatras na may pag-iingat ng isang taong ayaw makaapak ng langgam. Habang lumilipas ang oras, mas mabilis na uubos ang pasensya ng lalaking boksingero kaysa sa murang gloves, at sinimulan niyang tirahin ang katawan nito. Suntok sa suntok. Ilang malilinis na tira sa tiyan ang sapat upang mawala ang agresyon nito, kaya napilitan ang referee na tumigil ng laban. Kung binura na ng labang ito ang ideya na patas sila, ang susunod ay dudurugin iyon ng walang kaunting pag-iingat. Ang higanting mahigit 400 pounds na si Grigory ay parang magnet ng mga babae sa loob ng cage dahil palagi siyang nakakahatak ng mas maliliit na babae upang lumaban sa kanya. Isa sa kanila ay si Alexandra, na lumaban na parang mandirigma, sinisipa at sinusuntok ang higante bago tumakbo para sa buhay niya. Para lang mahuli siya nito na parang oso na sumisilo ng ardilya at niyakap. Ой-ой-ой! 200 килограммов против пизда. Гриша махает одной рукой. Pilit pa rin pumapalag si Alexandra, paminsan-minsang sumusuntok. Ngunit sa tuwing gagalaw siya, binubuhat siya ni Grigory at hinahawakan ng mahigpit, parang possessive na ex. Tumagal ang mga bear hug ng malaking lalaki hanggang dulo at sa huli, nanalo siya sa desisyon. Гриша махает одной рукой. Время работает, никак дело не ступает. Левая рука пошел атаку. Kung ang diferensyang ito ay tila halimaw na ang susunod ay maglalagay ng gasolina sa apoy at pababagay ito. Si Brittany Von ay isa pang transgender na babae na pumasok sa mundo ng laban. Ngunit hindi tulad ng iba, hindi siya nagsimula laban sa kapwa babae. Sa halip, lumaban siya sa mga lalaki, tulad ni Jacob Ray. Ngunit nakapagsalpak si Ray ng brutal na kanang suntok sa isa sa kanilang malulupit na palitan, na nagpapaikot kay Brittany na parang turumpo bago bumagsak sa sahig. Left hand. Can't connect. Now Ray going to work here. Von's being a little... Oh, big left hand. Hilo at tapos na. Kung ang kanang suntok na yon ay nagpatanong sa anumang teorya ng pagkakapantay sa ring, manatili ka dahil ang susunod ay ibabagsak iyon ng tuluyan. Oh, big left hand. Oh! Si Meshi Perverso, isang mabigat na lalaki, ay pumasok sa kaguluhan ng laban intergenero laban hindi sa isa, kundi sa dalawang kalaban, na sinubukang palibutan siya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit walang awa si Perverso, pinaikot ang mga babae na parang Beyblade gamit ang kanyang malulupit na suntok. Patuloy na sumusugod ang matapang na duo, ngunit madaling naitulak sila ni Perverso. Și pe Roxana Țuțu se îndreaptă acum către petișor. Doboară Perversul pe... Sa huli, naging sobrang lakas na ng kanyang kamao para sa kanila at natalo sila sa TKO. Pagkatapos makita ang mga labang ito, nananatili ang isang imposibleng baliwalain na katotohanan. Napustește cele două asupra Perversului. Ce nebunie! Ce nebunie! După ce au primit... Toată lumea în picioare, toată sala polivalent. Kapag pinagtapat ang lalaki at babae na parang magkasing level sila, inilalantad ng ring ang diferensya. Walang awa. Valente e bun de meci pentru Perversul care pare să fie... Nu-l văd bine pe Perversul dacă nu ține bine... Țuțu încearcă să-i dea un loc. Gol! Ce lovitură! Ang nagsisimula bilang hamon, tapang, o sobrang kumpiyansa ay nauuwi sa pagbangga sa pader ng lakas, bigat, at kapangyarihan na bumubuo ng bawat palitan. Sa bawat laban ay may isang eksaktong sandali kung saan nagbago ang lahat. Nang hindi na sapat ang teknik, nang nanaig ang pisikal, nang tinuldukan ng realidad ang diskusyon. Hindi umiiral ang mga kwentong ito para ipagdiwang ang panganib, kundi upang ipakita na sa laban,
Hindi sapat ang kagustuhang may patunayan. Dahil ang ring ay laging naghahayag ng katotohanan sa isang suntok lamang.